Good morning po muli sa inyo lahat. Nagbabalik po tayo dito sa Cavite area, particularly dito po sa bayan ng Silang. Ang atin pong ibabahagi sa inyo ngayon ay igagrant po natin yung request ni Sir MJ Sniper, na sabi niya kung po pwede ay lagyan natin ng video kung gaano ka, para matansya natin kung gaano katagal yung biyahe, no, from dito sa Silang West exit interchange ng Calax dito po sa Aguinaldo Highway hanggang doon sa Olivares sa Circle, no. So makikita nyo sa ating left side, yan po yung entry exit ng Calax, ano. Papasok po yan po yung ating unang na-upload kung napanood nyo po. Kung hindi pa, lalagay ko na lamang po sa ating end screen para inyo pong masundan. At magmula po dito, tatantyahin po natin kung gaano katagal yung biyahe, no? Kasi ang concern ng karamihan, oo, mabilis ang biyahe sa Calax papunta dito, pero pagdating ng Aguinaldo Highway to Tagaytay, so ito naman po yung tatawid ng Aguinaldo Highway, no? Ito naman part na to, kaso ang sabi sa atin, bali-balita, at yan po ay i-confirm po natin later. Ang sabi ay sa ilalim daw po yan dadaan, o parang tunnel. Tunnel na nga, it's either underpass or tunnel, alin man sa dalawa, malaman po natin. At yun nga, balik po tayo doon sa ating pong update sa inyo ngayon, o ibabahagi sa inyo ngayon kung gaano katagal yung biyahe mula dito sa pag-exit mo ng Calax sa Silang West interchange ng Aguinaldo hanggang diyan sa Olivares sa Tagaytay, ano. Ayan. So medyo, kung maluwag naman, pipitik-pitikin natin ng konti yung ating service para medyo makakuha po natin yung mabilis-bilis na biyahe, no, lalo nga maluwag naman. Uy, ingay mo. Ayan, at kaya naman po ay naka 4 wheels o naka kotse o naman ang inyong gamit sa sakyan, tsak na mas mabilis-bilis yun, medyo magtatagal lang po kayo dahil mayroon tayong mga ilang traffic lights na dadaanan dito along the way, no, hanggang dyan sa Aguinaldo, hanggang dyan sa Olivares sa Tagaytay. Stay tuned po kayo. Hindi po tayo magpuputol ng video para all in all ay matansya po natin kung gaano kabilis yung biyahe, no. At ang speed po natin, kung mapalo po tayo ng nasa 70 lamang, 70 kilometers per hour, susubukan pa po natin na mas mabilis-bilisin pa ng konti para mas wiksi yung ating travel time, kasi nga may mga part dito na may mga traffic light, ano. Ayan, medyo pumalo tayo ng 75 o 76 kph. Hindi na po kasi katulinan tong sasakyan natin. At medyo papaabutin natin siya ng 80, ano. Ayan, sa di kalayuan ay natatanaw natin yung unang traffic light na ating dadaanan. Ayan. Medyo cautious lang kayo magmaneho dito, mga kabayan, kasi napakarami ng mga intersection, mga kanto-kanto, and then may mga tricycles. Although ang Aguinaldo Highway napakalapad, lalo na sa part na ito, 3 lanes po yan magkabila, so bali 6 lanes, ano. Kaya lang yung huling linya sa kanan tila nagiging parking area na lang ng iba. Sorry sa inyo, yan lang po yung ating nakikitang observation dito. At ayun, kagaya nga po nung mga ilang vlog na ating napanood, ano, ang bayan po ng Silang ay napaka-progresibo na, lalo na po ngayon, napaka-accessible na siya, lalo na kung mag-operate na nga ito pong Calax na ating sinusubaybayan. Ayun nga, mabanggit ko sa inyo, ang worry po kasi nung iba,
dadagsaraw ang mga sasakyan dito sa entry exit ng Calax dito sa Aguinaldo Highway. So magkakaroon ng pagbagal ng daloy ng trapiko, no? Ayan po ang ating i-observe. Normally naman po na nangyayari yan, lalo na pagka rush hour. Kahit saan naman pagka rush hour lalo na. Ang mahalaga, mas mabilis kayong makakarating dito compare doon sa kung ang exit nyo lamang ay dyan sa Silang East sa May Tibig, no? Babaybayin nyo pa yung Sabutan, Tibig Road to Sabutan bago po kayo makarating ng bayan ng Silang. And along the way, makikita nyo po dito yung mga maraming establishments at kilala po itong Silang sa mga tindahan ng mga halaman, mga prutas, no? Napakarami pong mga tindang halaman dyan sa mga gilid-gilid. Makita nyo mamaya ng konti. Napakarami po ng variety na pwede nyong makita rito. Mga restaurant, mayroon na nga Korean restaurant, may mga Japanese restaurant, Filipino restaurant. Pangalawang traffic light na ating nadaanan, at susunod itong pangatlo. Mayroon pang susunod dyan mismo sa may intersection papuntang Luksuhin, ano. At nakita nyo sa ating right side may mga kubo-kubo dyan na binibenta. For sale po yan. Pwede po kayong magsadya rito sa mga gustong bumili ng mga kubo, pahingahan sa inyong po mga bahay-bahay. Malaki ang inyong mga space. May bagong ano dito, building, oh. Okay. Ngayon po ay araw ng Sabado at nakikita natin mga ilang mga local politicians na nag-iikot sa kanilang mga respective areas, no? Dahil 2 araw na lang ay hahatulan na sila ng kanilang mga constituents sa kanilang mga barangay. Kung sino-sino ang mga nararapat maupo at maglingkod sa kanilang mga nasasakupan. Ito pong traffic light na approaching tayo ay yan po yung intersection papunta po ng Luksuhin pag sa kanan, and then pagkakaliwa tayo ay papunta po yan ng proper ng Silang City, no? Okay, ang timer niya ay 80 seconds. So mahigit siyang 1 minuto. So yun, ito yung papuntang barangay Luksuhin. Makita nyo, welcome to Luksuhin. Then Silang proper, pagkakamaliwa tayo. And then dito sa magkabi-kabila may mga fast food na po dyan. Ayan, may Starbucks, may Jollibee. Mayroon sa kanan naman, nandyan yung Shakey's, at mayroon po dyang grocery store, Pure Gold yata yan, if I'm not mistaken. So itong part na ito ng Aguinaldo dito po sa Silang, isa po ito sa busiest intersection, lalo na kapag rush hour. Medyo tanghali na kasi, kaya hindi na siya ganun ka busy, no? Minimize na lang yung mga nagdarang paakyat ng Tagaytay. Okay, let's go. Sir MJ Sniper, shout out po sa'yo. Ito na po yung iyong request. Atin na pong kasalukuyang ginagawa ng documentary or video, paakyat po ng Tagaytay via Olivares. Dito po tayo sa Aguinaldo Highway. May mga part pala na 2 lanes lang magkabila yan, no? Ito na po yung sinasabi ko sa inyo, napakaraming mga variety ng mga halaman dyan sa right side natin na maaari nyong pagpilian sa mga mahihilig dyan sa mga plantitos at plantitas, mga bossing. Oo.
At ramdam ko na po yung lamig ng simoy kasi nga ngayon ay halos katapusan na ng Oktubre, no? Susunod ay Nobyembre na. So nagbago na yung ating ihip ng hangin. Naging east-west monsoon na siya o hanging amihan, unlike po nung mga nakakaraan. Pero nakakapagtaka lang, medyo cloudy siya, no? Wala pa kasi tayong balita kung ano na ang sabi ni Pag-asa. Dito naman po sa una-una ng kaunti sa ating kanan, yan po yung east-west lateral road. Sinusubaybayan din po natin. Ay, good news mga kabayan, no? Binulwas na yung entrada niya, no? Yung matagal-tagal na right of way na issue ay medyo na-resolve na po ata, at babalikan po natin yan sa mga susunod na pagkakataon, lalo na doon po sa part ng Amadeo to Indang, no? Hanggang dyan sa Indang Mendez Road. Mayroon pa po kasing natira dyan na sabi ni Sir Rod, yung pong kanilang foreman dyan ay 300 meters na hindi pa nasesemento. So yan po ang ating kukumustahin sa mga susunod na araw kung tayo po ay pagkakaluban po ng pagkakataon na makabiyahe uli dito po sa Cavite, no? But for the meantime, ito po muna yung ating ibabahagi sa inyo. Maaari yung iba ay nagtatanong din, hindi lang po si Sir MJ, so masagot na po yung inyong mga agam-agam sa isip. Gaano nga ba katagal yung biyahe from kung ikaw ay mag-e-exit dyan sa silang West Interchange Aguinaldo hanggang dyan sa Olivares sa Tagaytay. Ang ating pong speed, pumapalo lamang po tayo ng 75 kph, no? Sakto lang siguro yan kasi nakita nyo naman ganun din ang speed nung iba, hindi naman tayo naglalayo, no? Isa pa, ayaw kong puwersahin tong ating service kasi medyo lumaluma na siya, so alaalala lang. Dito po sa part na ito minsan nagka-traffic din dito kasi nga mayroon ditong ang tawag dyan, yan, establishment sa kanan. Saka dyan sa una-unahan mayroon parang shopping center, grocery store. Yan. Something like that. Yamaha Classic. Ayun, kagaya nga po nung sabi ko sa inyo, hindi tayo magpa-fast forward, hindi tayo magka-cut ng video para matansya po natin yung travel time. Kagaya po ng request ni Sir MJ, at siguro ganun din nga yung request ng iba, no? Uy, umu-overtake din naman. Okay.
Silang pa rin pala to. Ang haba ng silang, no? Sa bagay, doon sa kabilang side sa Santa Rosa Tagaytay Road, napakahaba rin ng silang. Boundary niya yung Santa Rosa and then Tagaytay, no? Meron pa nga po tayong mga vlog, may vlog pa tayo napanood nga pala na parang mayroon pang ilang part ng mga barangay dito sa silang na ipinagbibigay sa mga karatiga puok niya, no? Katulad ng Amadeo, and then sa GMA po ata o something like that. Mayroon pang isa siyang binanggit, nakalimutan ko na lang eh. Ayan. Medyo kumukuli-kulimlim na naman. Kanina kasing umaga umambon eh, kala ko hindi tayo matutuloy na naman ng biyahe. Oo. So salamat po sa Diyos sa isang panibagong araw na naman na ipinahiram niya sa atin para tayo ay makapagpatuloy. Ayan. So more or less mga hindi po tayo bumababa ng 60 plus, ano. Laging 70, 68, ganon. Dito manonotice po natin, baka ka-espalto lang, ganda oh. Meron po kasing ibang part dyan na katulad dito oh. Ayan oh. Ramdam mo kung ikaw ay nagdadrive, biglang gagaspang yung dadaanan mo. Silang pa rin to, diba? Habaan ng silang. Sorry. Meron lang tayong survey na ginagawa mga boss, pasensya na. At itong area na to medyo nagkakaroon dito ng choke point bahagya, ano. Mga kandidato dito sa lugar, ayan. Yung parating na area na yan, intersection din po kasi yan. So kung kayo ay mga naka 4 wheels, medyo maantala kayo dito ng konti lang naman, oh. Di na masyadong marami. Bago ko po makalimutan, gusto ko pong samantalahin nga pala yung pagkakataon na muli ay makapagpasalamat sa ating pong mga viewers, sa ating pong mga masugid na taga-subaybay sa ating pong munting channel. Kahit ilang araw po, ilang linggo tayo hindi nakapag-upload ay may mga nanonood pa rin po sa ating pong mga video. Maraming salamat po sa inyong pong suporta. Kagaya po nung sinasabi nung karamihan nating mga kasamahang nagbablog, kung hindi po dahil sa inyo ng mga viewers at mga supporters ay hindi po kami makakapagpatuloy. Opo, yan po ang totoo niyan. Siguro itong part na ito, Cavite na ito, ay Cavite, nakikita nyo yung nasa ating pong right side, ano. Minsan nagkakaroon po ng pagbabagal talaga dito kasi nga naging intersection so ito.
Dahil yan pong kalsada na yan pakanan, yan sa may Flex Fuel, papunta po ng Tagaytay to Alfonso Bypass Road yan. Isa rin po yan sa ating pong sinusubaybayan, kaya lang hindi po natin siya mapupuntahan ngayong araw kasi ay kulang na po yung ating baterya, no? Bale, babalikan po natin yan. Medyo matagal ta, marami-rami po tayong walang pasok na araw na walang pasok, no? Itong mga darating na mga susunod na araw, kulobin po ng Panginoon. Medyo malapit-lapit na po tayo sa Olivares. Titingnan natin yung ating timer kung gaano katagal yung ating biyahe maya pagdating doon, ano? Ito naman pong natin sa left side natin, papunta po ng Lagusan Drive yan. Sa mga gusto pong mag shortcut papunta po ng Santa Rosa Tagaytay Road, may vlog din po tayo dyan. Maaari nyo pong bisitahin sa ating pong description. Ilalagay ko po yung ating link para inyo pong mabisita rin kung paano pumunta doon. Magabayan po natin kayo. Laki. Sorry. Oo, mas ramdam ko na yung lamig dito, oh. Oo, lalo na siguro bandang hapon dito. Grabe. Approaching na po tayo ng Olivares dito nga po sa Tagaytay, mga kabayan. Yung pong maliit na circle dyan, itong barrier na ito, yan po yung indication na nalalapit na po tayo doon. At sa mga wala naman pong business dito, papunta kayong Nasugbu, nakita nyo yung kumanan na truck na yun doon, pwede na kayong kumanan doon. At ito pong lugar na ito ay isa sa pinaka-busy lugar din dito kapag pura sa araw. Okay, iikutan natin yung circle, no? Andito na po tayo sa Tagaytay, particular dito po sa Olivares. So yun, teka lang, tingnan natin yung oras nya. (23 minutes) 24 minutes to be exact, mga kabayan. 24 minutes, nandito na tayo sa Tagaytay from doon sa exit po ng Calak. So balik na tayo. So yun, hanggang dyan na lang po muna yung pong ating video na naibahagi sa inyo. Maraming salamat po sa inyo pong pagsama sa ating biyahe. Sa mga ngayon lang napagawi sa ating pong maliit na channel, sana po huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe. Pakipindot po ang notification bell para lagi po kayong updated anytime mag-upload po tayo ng bagong video. Ito pong muli si Kabayang Alex, lagi nagpapaalala, lagi po tayong manalangin at pagpasalamat sa Diyos. Ingat po tayo. Salamat po. See you po on my next vlog, God willing.